Apocalypse Now, 1979, directed by Francis Ford Coppola. Isa ito sa mga pinaka-iconic war films sa Hollywood history, set sa Vietnam War. Pero halos buong pelikula dito sa Pilipinas sinuot sa Pagsanjan River, Mayon Volcano at Baler. Ang goal ni Coppola ay ipakita ang gulo, dilim at insanity ng gera at perfect raw ang Pilipinas para dito. Pero sa likod ng kamera, halos totoong war zone din ang nangyari sa production. Nagkabagyo, nawasak ang set at na-stress lahat ng cast. Ang pelikula, sa surface tungkol sa gera, pero deep down commentary siya sa madness ng kapangyarihan. At ironic, kasi habang gumagawa sila ng pelikula tungkol sa chaos, nasa ilalim tayo noon ng martial law. Platoon, 1986, directed by Oliver Stone, isang matinding war film tungkol sa mga sundalo sa gitna ng Vietnam conflict. Pero hindi mo akalaing sa Balir at Cavite lang pala sinuot si Oliver Stone na dating sundalo rin sa Vietnam. Gusto niyang maramdaman ng audience yung pawis, takot at paranoia ng mga tropa sa gubat. Kaya ginamit niya ang mga gubat ng Pilipinas para magmukhang Vietnam dahil parehong wild at makapal ang vegetation. Habang pinapakita ng pelikula ang horror ng gera sa totoong buhay, naging malaking tulong ito sa local film crew at economy. Pero may side note din, ginagamit tayo bilang stand-in ng ibang bansa. Pinapakita kung paano ginagamit ang Pilipinas ng Hollywood bilang background pero bihirang makredit ng buo. The Bourne Legacy, 2012, directed by Tony Gilroy. Ito yung spy action film na pinasikat ng motorcycle chase scene ni Jeremy Renner. At oo, dito talaga sa Pilipinas, kinunan yung buong sequence. Sa Manila, Navotas, Makati, at Intramuros. Kakaiba kasi hindi pinaganda ng Hollywood ang bansa natin. Pinakita nila yung totoo. Traffic, siksikan, buhol-buhol, nakable ng kuryente, mga karinderya. Pero in a way, naging authentic siya. Kasi yung survival ng karakter ni Bourne, parang survival ng karaniwang Pinoy. Mabilis mag-isip, palaging tumatakbo, palaging nilalabanan ng sistema. At dahil dito, nakilala ang Pilipinas bilang isa sa pinaka-intense na shooting locations sa buong franchise. Tropic Thunder, 2008, directed by Ben Stiller comedy action film. Tutungkol sa mga Hollywood actors na nag-shoot ng war movie pero nauwi sa totoong gulo. Funny part, sa Batangas at Cavite, talaga sila nag-shoot. The same jungles na ginamit sa Apocalypse Now. Ang meta twist, ginagawa nila parody ng mga war movies habang ginagawa rin nila yung eksaktong bagay na yon. The Philippines became the perfect jungle backdrop. Realistic, cinematic, and wild. At kahit comedy ito, pinakita rin kung paano nagagamit ng Hollywood ang Southeast Asia as playground para sa mga kwentong hindi naman talaga atin. Brokedown Palace, 1983, directed by Jonathan Kaplan, drama thriller tungkol sa dalawang American friends, Claire Danes at Kate Beckinsale, na nagbiyahe at napadpad sa Thailand. Nadakip sila sa airport ng may heroin na nasa bag nila. Sinabing na-frame sila at nauwi sa pagkalulong sa sistemang pambatas at kulungan ng banyagang bansa. Ang pelikula tumatalakay sa betrayal, survival, at sa horror ng pagiging dayuhan na nakulong sa sistem na hindi mo naiintindihan dahil kritikal ang pelikula sa Thai legal system, hindi pinayagan ng Thailand ang buong production doon. Kaya sinuot ang karamihan ng mga eksena sa Philippines bilang stand-in ng Thailand. Makikita ang prison scenes na kinunan sa isang mental asylum/government facility sa Mandaluyong. Dahil dito, malinaw na ginamit ng production ng Pilipinas para i-recreate ang Thailand. Manila Hotel, mga bars na ginawang patpong at iba pang urban sets. Nagkaroon ng kontrobersya dahil sa mga comments ni Claire Danes tungkol sa lungsod na humantong sa temporary political backlash sa Manila. The Year of Living Dangerously, 1982, directed by Peter Weir ang kwento, ay tungkol sa isang journalist sa gitna ng political unrest sa Indonesia. Pero dahil bawal silang mag-shoot doon, dito sa Manila, ginawa halos lahat ng scenes. Yung mga eksenang may protesta, chaos, at government crackdown. Halos parang nangyayari rin sa Pilipinas nung panahon ng martial law. Kaya kahit hindi tungkol sa atin, ang film naging representation ng Southeast Asian struggle for truth and freedom. Missing in Action, 1984,
Directed by Joseph Zito, isa sa mga Chuck Norris classics tungkol sa isang sundalong bumalik sa Vietnam para iligtas ang mga POWs. Guess what? Hindi sa Vietnam, kundi sa Philippines ito sinuot sa Laguna, Pagsanjan at Manila. Ang gubat natin ginamit para magmukhang Vietnam jungle. Bukod sa action, interesting part dito ay paano ginamit ng Hollywood ang Pilipinas bilang Vietnam stand-in sa halos lahat ng war films noong 80s. Kasi mura, cinematic, at maraming trained local crew, Pinoy production talaga ang backbone ng maraming Hollywood war classics. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. At kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content, panoorin nyo rin yung iba naming explainers tulad ng Every Filipino Movie That Criticized the Government at Top 10 Scariest Filipino Movies Ever. Kita-kits sa next video.